You know, Japan archipelagic concept, the way they're preparing their defense is similar. We are also archipelagic, so their way of defending their country is a good template for us on our preparation. Naghahanda na ang Philippine Army sakaling iratipika ng bansang Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, may mga nakalinya na silang mga pagsasanay kung tuluyang ipatupad ang kasunduan. On the side of being able to move forces from one major island to another major island, just like what they're doing. Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na asahan na ang mas malalim na kooperasyong pangmilitar at pagsasanay kung tuluyang maisa sa katuparan ng RAA at maaprubahan ng bansang Japan. Inaasahan ngayong taon matatalakay sa Japan Parliament ang RAA. Pero habang wala pa ito, may mga isinasagawa ng pag-uusap ang dalawang panig. We are having high-level arrangements already on areas that we can work on. So as when it is ratified, we are ready to be able to work with them. It's our humanitarian assistance response, HADR. We have the same setup. So Japan is also having this calamity threats, so as with the Philippines. So this is one area. And then second, of course, is our land platform capability development. Ang kasunduan ay unang nilagdaan noong June 8, 2024 sa ikalawang Philippine-Japan 2+2 meeting. December 16, 2024, ipinasa ang Senate Resolution number 1248 nang walang pagtutol. Ibig sabihin nito, tapos na ang ratifikasyon ng RAA sa bahagi ng Pilipinas at inaantay na lamang ang katulad na resolusyon sa Japan. Samantala, nakausap sa telepono ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang counterpart nito sa Japan na si Okano Masataka kahapon. Napag-usapan ng dalawang security advisor ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang tugunan ang mga issue sa West Philippine Sea. Pinagtibay din ng dalawang bansa ang suporta ng bawat isa sa freedom of navigation at international law sa South China Sea at East China Sea. Pati na rin ang kahalagahan ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Nagkasundo ang dalawang NSA na patuloy na magtutulungan para sa seguridad ng Japan at Pilipinas at ipagpatuloy ang trilateral na kooperasyon kasama ang Estados Unidos sa ilalim ng bagong administrasyon ni US President Donald Trump. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.